Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Napag-aralan po natin sa nakaraan na ang paglitaw o pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay noong 1914 o 1914. Ito ang katuparan ng mga hula ng Biblia. At ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag nito. Dumako po tayo sa unang bilang. Paano na itatag ng Panginoong Hesukristo ang Iglesia ni Cristo noong 1914 sa Pilipinas samantalang siya ay nasa langit na noon? Ang sagot ay basahin po natin. Hinulaan o ipinagpauna niya na ang ibang mga tupa niya ay makikinig sa kanyang tinig at magiging isang kawan o Iglesia ni Cristo. Itanong natin sa pangalawang bilang na tayo, paanong maririnig ng ibang mga tupa ng Panginoong Hesukristo ang kanyang tinig upang sila'y maging isang kawan o Iglesia ni Cristo? Ang sagot, ang pakikinig sa sugo ay katumbas ng pakikinig sa tinig ng Panginoong Hesukristo. Sa kasunod na bilang, meron bang sugong kakasangkapanin ang Diyos mula sa malayong silangan o sa Pilipinas na mga ngaral ng kanyang mga salita o ng Ebanghelyo ni Kristo? Basahin po natin ang sagot. Meron. Ang lingkod niyang pinili na mula sa mga wakas ng lupa na aalalayan niya ng kanyang katwiran o ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung natatandaan ninyo, mga kapatid, ang panahon na tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa ay ang panahong malapit na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isang palatandaan na ang panahon ay nasa kanyang mga wakas na ay ang pagsiklab ng unang digmaang pansanlibutan. Sumiklab ang unang digmaang pansanlibutan noong Hulyo 27, 1914 na kaalinsabay naman ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Sa ikaapat na bilang na tayo, mga kapatid, sa ano itinulad ang gawain ng sugo ng Diyos sa mga huling araw? Ang sagot, itinulad sa gawain ng ibong mandaragit. Ano po ba ang isang halimbawa ng ibong mandaragit? Ang isang halimbawa ay yung agila. Yung literal na ibong mandaragit, katulad ng agila, ay alam nating pinapatay niya, sinisila yung kanyang nadadagit o yung kanyang nabibiktima. Sa ikalimang bilang, bakit itinulad sa gawain ng ibong mandaragit ang gawain ng sugo ng Diyos? Papatayin ba niya o sisilain ba niya ang kanyang mga nadagit? Basahin natin ang sagot. Ilalabas niya ang mga anak ng Diyos mula sa timugan at hilagaan na pumipigil sa kanila. Sa bagatuhin, hindi papatayin, hindi sasaktan, hindi sisilain.
ng sugo ng Diyos yung kanyang mga madadagit. Kundi, ang sabi, ilalabas niya ang kanyang mga madadagit o yung mga anak ng Diyos mula sa timugan at hilagaan na pumipigil sa kanila. Alamin natin sa kasunod na bilang. Alin ang timugan at hilagaan na pumipigil sa mga anak ng Diyos sa Pilipinas? Ang sagot, ang timugan ay kumakatawan sa Katolisismo na siyang nakararami sa Timog Europa. Yung Timog sa English ay South. Ang hilagaan o North ay kumakatawan sa Protestantismo na nakararami sa Hilagang Europa. Sa makatuwid, mga kapatid, mula sa hilagaan at sa timugan, doon dadagitin ng sugo, doon ilalabas ng sugo ang mga anak ng Diyos. Ang relihiyong Katoliko o Katolisismo ay dinala sa Pilipinas ng mga Kastila. Kaya, karamihan sa mga Pilipino naging Katoliko. Samantala, ang Protestantismo naman na mayorya o nakararami sa Hilagang Europa ay dinala naman sa Pilipinas ng mga Amerikano na mula sa Hilagang Amerika. Kaya marami rin ang naging protestante dito sa Pilipinas. Kaya mula sa dalawang malaking relihiyon na ito, Katolisismo, Protestantismo, ay ilalabas ng Diyos ang kanyang mga anak, na lalaki at babae, at ang kakasangkapanin niya ay ang sugo sa mga huling araw. Sa ikapitong bilang na tayo, mga kapatid. Sino ang kinatuparan ng hula o paunang pahayag tungkol sa sugo ng Diyos? Paano niya ilalabas ang mga anak ng Diyos mula sa timugan at hilagaan na pumipigil sa kanila? Basahin natin ang sagot. Si kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito, na maglalabas ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae na nasa timugan at hilagaan sa pamamagitan ng pangangaral ng katwiran ng Diyos o ng Ebanghelyo ni Kristo para sa kanilang kaligtasan. Kaya dapat nating maunawaan, mga kapatid, na ang pangunahing tungkulin o gampanin ng kapatid na Felix Manalo ay ipangaral ang salita po nino ng Diyos. Lumipat na tayo sa kasunod na bilang. Bakit kailangan pang dagitin o agawin ang tao sa Katolisismo at Protestantismo sa pamamagitan ng sugo sa mga huling araw? Ang sagot, upang maagaw sila sa apoy o sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Tatandaan natin, mga kapatid, ang mga Katoliko o ang mga kaanib sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, yan ay tumalikod sila sa Diyos. Sa paraang magtataguyod sila ng mga maling aral. Halimbawa, yung pagsamba sa ribulto o sa mga larawan na talaga namang kinamumuhian ng Diyos yan. At nagtataglay din sila ng tanda na parurusahan sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Samantala, sa kabilang dako, ang mga protestante
o ang mga kaanib sa mga iglesyang protestante, bagamat humiwalay sila sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, ay nagtataglay pa rin sila ng mga aral na labag sa mga aral ng Diyos. Kaya sila man ay nakataan sa kaparusahang walang hanggan sa araw po ng paghuhukom. Kaya kailangan na madagit o maalis sila sa mga maling relihiyon para makaligtas sila sa kaparusahan sa araw ng paghuhukom, at ang kakasangkapanin ay ang kapatid na Felix Manalo sa pamamagitan ng pangangaral niya ng mga salita ng Diyos. Sa kasunod na bilang na tayo, mga kapatid, kanino dadalhin ng Diyos ang mga naakit o napangaralan ng huling sugo sa pangangaral niya ng Ebanghelyo? Kanino niya dadalhin? Ang sagot, sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, mga kapatid, may pahayag ang Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Biblia na mababasa natin na ang sabi niya, walang taong makalalapit sa akin. Maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa uling araw. Yung mga dinala ng Ama sa Panginoong Hesukristo sa mga huling araw na ito ay yaon ang bunga ng pangangaral ng kapatid na Manalo. Sa kasunod na bilang, anong gagawin ng Panginoong Hesukristo sa mga taong dinala sa Kanya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo kay kapatid na Manalo o sa sugo sa mga huling araw? Ang sagot, basahin po natin. Sila ay gagawin niyang isang kawan o iglesia ni Kristo. Kaya ang tawag doon sa naging bunga ng pangangaral ng sugo ay ang tawag sa kanila, Iglesia ni Kristo. Hindi po Iglesia ni kapatid na Manalo. Hindi po. Yung naakit ng sugo, yung sumampalataya sa aral ng Diyos na kanyang ipinangaral, naging Iglesia ni Kristo. Kaya, mga kapatid, patuloy nating sampalatayanan na ang kapatid na Felix Manalo ang sugong kinasangkapan ng Diyos para maitatag ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Kinasangkapan lamang ng Diyos si kapatid na Manalo upang maipangaral ang katwiran o ang Ebanghelyo ni Kristo na yun din ang mga salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo naman ang gumawang isang kawan o Iglesia ni Kristo sa mga naging bunga ng pangangaral ng kapatid na Manalo. Sa susunod po na pagsamba natin ay pag-aaralan naman natin kung bakit kailangan pa ang sugo sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Bago tayo manalangin, mga kapatid, ay basahin natin muli ang paksa ng ating tinalakay. Si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo dahil sa iyong pagsusugo kami ay nakarating sa tunay na pagkakilala sa iyo at sa iyong mga katotohanan. Higit sa lahat, Ama, dahil sa iyong pagsusugo, nagkaroon kami ng pag-asa na kami maging mga anak mo
at maging tagapagmana ng pangakong kaligtasan. Ama, pangako namin, patuloy naming iingatan. Ang biyayang ito ang kahalalan na kaloob mo po sa amin. Tulungan mo po kami, maging ang mga magulang na nakikinig sa amin sa mga pagsamba. Aman Diyos, kasangkapanin mo sana kami na maakay ang bawat isa, lalo na ang aming pamilya, ang aming sambahayan, na lalong ingatan ang kahalalang kaloob mo sa amin, sapagkat dito nakasalalay ang iyong pagpapala at ang iyong pagliligtas. Maawa ka po sa mga kapatid namin, lalo na sa mga kabataan. Tulungan mo pong magkaroon sila ng mabuti at magandang kapalaran sa piling ng kanilang mga magulang, maging kalwalhatian ng iyong pangalan. Huwag ka pong papayag, Ama, may maligaw ng landas. Kaya nga, sa tuwing kami po ay sumasamba sa iyo, lagi mong basbasan sila. Ibiyaya ang pananampalataya, ibiyaya ang karunungan na nagmumula sa iyo upang lalo silang mapalapit sa iyo at sa iyong mga pagpapala. Nananalig po kami, Ama, dininig mo ang aming dalangin, iginawan mo ang iyong basbas, saan man naroroon ang aming mga kapatid, higit sa lahat, ang aming mga dalangin ay binigyan mo ng kasagutan. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan sa ngalan ni Jesus, na dakila po naming tagapagligtas. Amen.